The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Hindi ako natatakot. Bring it on. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them. Big interest ano to? Tama. Program to that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba i-confirm na, ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, bago na kasi nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition Supreme Court. Okay. So this is an extraditable Extraditable offense. Kasi I remember recently yata ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o hindi, rules ng Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Yan, magre-request na sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. Kung extradite si Senator requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC requesting party. So they will have to pass dun sa mga guidelines. Yung rules. Based on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. But he will have to appear. Okay. Hindi naman yung abrupt na, di ba, bigla siyang arrestuin. May process. Dahil doon sa bagong kinlarify ng Supreme Court. So, kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Ang maraming naglalaro. At tama-tama, nandiyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n, Ombudsman? Meron tayong batas yung batas natin, Republic Act 1951 recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international humanitarian law. In other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangampa dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakunta sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na, hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanilang ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case
mag-issue sila ng warrant o hihingi ako ng, I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Paghahayag nila na mayroong ICC warrant of arrest na para kay Senator Bato, no? Ako, tingin ko rito talagang dito po hindi po yung totoo ba o hindi na may warrant of arrest, no? Expected natin yan, natural na may nagsampa ng kaso sa ICC tapos wala tayong ginawa, hindi natin na-resist yung unang ginawa ng ICC na nag-issue ng warrant of arrest. In fact, very supportive yung ating gobyerno. Hindi, ako kahit na ano po pong sabihin ninyo, kinontra man yan o hindi, meron kinontra man yan yung kasarili niyang kapatid o hindi, meron nakabase po yan sa katotohanan. Ang katotohanan po, sinampahan nila ng kaso sa ICC si Senator Bato, no? Na mantakin ko po man isipin, matagal na po tayong hindi miyembro ng ICC. Bakit po ICC yung nagpapasya kung tayo ay legit na hawak pa nila ng ICC o meron pa silang jurisdiction? Yun po ang pinakamalaking pagtataka sa akin, no? Bilang nagsasariling bansa, ang nagpapasya po kung may jurisdiction yung isang entity, ibang ano, no? Ibang bansa pa, hindi tayo. Kaya po tayo alam ko po ang pinag-aalalan ng lahat, makukulong na si Bato, di ba? Ipapatupad yan katulad ng pagpapatupad nila kay Tatay Digong. Okay, sa tingin ko iba tong sitwasyon, pero wala tayong asahan sa gobyerno kasi matagal na silang hindi umaakto bilang gobyerno ng Pilipinas, no? Katulad po niyan, paulit-ulit walang jurisdiction. Lahat nagsasabi na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Pero sunod naman tayo na sunod sa ICC. In fact, gobyerno natin o particular yung deepness ng bansa natin sa flood control project na hanggang ngayon wala pa rin pong napapakulong. Ganyan din po tayo ka-hopeless dito sa ICC. Walang jurisdiction ng ICC sa atin. Huwag nyo pong i-quote yung ICC. Wala na nga. Hindi na tayo miyembro. Tapos na rin yung 1-year period na dapat hinabol nila yung gusto nilang habulin. Wala pong legal basis yung pagkilala ng bansa natin sa ICC. Sasabihin nyo, nagpasya na po ICC. ICC nga yun eh. Dapat nga yan, hindi natin kinikilala in the first place. Kinikilala ng gobyerno sa salita, miski si Marcos, miski po yung Pangulo ng Pilipinas, wala po siyang sinabi kahit ngayon na may jurisdiction yung ICC. Kaya takantaka nga tayo, bakit nangyayari to? Takantaka tayo, bakit sigurado yung mga kalaban natin, kalaban ng mga Duterte, na makukulong din sa ICC si Bato. Ganun na ba tayo talaga yung kalawless yung ating kalawless ang Pilipinas na wala na pong sinusunod na batas yung gobyerno, kundi kung ano na lang yung kapritsyo. Tandaan po ninyo, may sarili po tayong mga laws, may sarili po tayong mga batas. Bakit po tinatanggap na ninyo, mga kaliwa? Ito pinakamalaking yung kasalanan eh. Kayong mga makakaliwa, kayong mga kadilawan, kayong mga loyalista, tinatanggap ninyo na tayo ay napapailalim sa iba. So, yan pong sinasabi na may warrant of arrest at galing sa ombudsman,
na mula DOJ, alam niya yung nagaganap, siya yung nagkukuman. Siya actually, no, sa tingin ko, siya talaga yung aminado naman na siya yung pinaka nag-direct nung, ibig nyo sabihin, si John B. ka nag-direct nung pagpapahuli kay Tatay Digong. Sa lahat po ng tao ngayon sa gobyerno, si Remulla lang po yung may kakayahang magplano ng ganun. Si BBM ba sa tingin nyo siya nagplano nun ng pagpapakulong kay Tatay Digong? Sumusunod lang po yan dito sa... Okay, anyways. Sa akin po, siguro very busy pa kayo sa pagtatalo na may warrant of arrest ba o wala. Immaterial po yan. Eventually, magkakaroon po ng warrant of arrest kasi nagsampa ng kaso eh. Diba? Hindi po yan yung usapin para sa tingin ko. Ang malaking usapin dyan, how do we react as a sovereign country? Paano tayo